Pinipilit niyang maging ina sa mga bata. Leandro, tignan mo itong palabas niya. Ang tinig ni Celia, matalas at puno ng lason, ay tumagos sa manipis na siwang ng pinto. Isang punyal na walang awang sumaksak sa puso ni Amihan. Nakatayo siya sa labas ng silid-kainan. Pasan sa kanyang dalawang kamay ang isang obra, isang chocolate cake, na siya mismo ang nag-bake. Hindi ito perpekto. May bahagyang sunog sa gilid at ang tumpang ay hindi pantay. Ngunit sa bawat gramo ng harina at asukal na yon ay nakahalo ang pagmamahal na isiniksik niya sa loob ng 8 taon. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang kanyang pinakamatamis ng ngiti para sa kaarawan ng kambal. Ngunit ang nangiting iyon ay nagyelo sa kanyang mga labi. Ang cake na dati magaan, na tila pangarap, ay biglang bumigat na parang bato. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang matamis na amoy ng tsokolate na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng ligaya ay tila naging nakakasulasok. Ang mainit at masayang ilaw mula sa hapagkainan ay naging isang nakakasilaw na liwanag na sumusugat sa kanyang mga mata. Narinig niya ang pagod na buntong hininga ni Leandro, ang kanyang amo, ang lalaking pinagsilbihan niya ng halos 1 dekada. Hayaan mo na ate, pagod ako. Sa bawat butil ng pawis, sa bawat gabing walang tulog. Ito ba ang kabayaran? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bungo. Isang sigaw na walang tunog. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Ang eksenang tumambad sa kanya ay isang larawan ng pag-ibig at paghihintay. Ang kambal, sina Leo at Lia, ay nakasubsob na sa mesa, pagod na sa kahihintay sa kanilang ama. Ang panganay, si Miguel, ay pilit na idinidilat ang mga mata, habang ang bunso, si Lyra, ay mahimbing na natutulog sa isang silya. Ang isang pisngi nito ay may bahid ng icing mula sa pagkain ng cupcake kanina. Sila ang kanyang mundo. Ang 4 na bituin sa kanyang madilim na kalangitan. Nariyan ka na pala, Amihan, sabi ni Celia. Ang nangiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kanina pa namin hinihintay ang espesyal na cake mo. May diin sa salitang espesyal, puno ng pangungutya. Si Leandro ay nakatayo sa tabi ni Celia. Ang gusot sa kanyang mamahaling suit ay katulad ng gusot sa kanyang mukha. Tumingin siya sa cake, sa mga dekorasyong nakalatag sa mesa, mga lobong hinipan ni Amihan hanggang sa mahapo, mga banderitas na gawa sa lumang magasin. At ang tingin niya ay walang laman, walang pasasalamat, walang paghanga, tanging pagod at inis. "Pa, you're home!" Bulalas ni Miguel, biglang nagising ang diwa. Ang ingay nito ang gumising sa kambal. "Papa!" Sabay nilang sigaw. Ngunit si Lyra, sa kanyang pagkagising, ay hindi ang ama, ang hinanap. Sa antok nitong tinig, bumulong ito. "Mama, Mama Amihan, cake." Iyon na iyon. Ang salitang iyon, isang salitang bawal, isang salitang nagpabago sa lahat. Nakita ni Amihan ang pagbabago sa mukha ni Leandro. Ang pagod ay napalitan ng galit. Ang inis ay naging puot. Ang mga salita ni Celia kanina ay malinaw na umalingaw-ngaw sa isipan ng lalaki. Ang pride nito bilang isang ama ay nasugatan. Anong karapatan mong lasunin ang isip ng mga anak ko? Ang sigaw ni Leandro, ang boses niya ay dumagundong sa katahimikan ng gabi. Hindi nakasagot si Amihan. Bago pa siya makapagpaliwanag, isang malakas na kalabog ang yumanig sa sahig. Itinulak ni Leandro ang mesa. Ang mga plato ay nagbagsakan. Ang mga baso ay nabasag. Ang cake, ang obrang pinagpuyatan niya, ay bumagsak sa sahig, isang mantsa ng basag na pangarap sa makintab na baldosa. Ang 8 kandilang sumisimbolo sa 8 taon ng kambal ay namatay lahat. Ang mga bata ay napaiyak sa takot. "Leandro, tama na," awat ni Celia. Ngunit may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi nakinig si Leandro. Lumapit siya kay Amihan, ang mga matay nag-aapoy sa galit. "Serbisyo mo ang binabayaran ko,
hindi ang pagiging ina-inahan mo. Hindi ko kailangan ng isang ahas sa pamamahay ko na nagbabalat kayong anghel. Hinablot niya ang isang sobre mula sa kanyang bulsa at ibinato sa mukha ni amihan. Ang mga pera sa loob ay kumalat sa sahig, humalo sa putik ng sirang cake. Ito ang bayad sa lahat ng taon mo. Sobra-sobra pa yan. Ngayon, lumayas ka. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni amihan at kinaladkad palabas. Papa, no! Don't hurt Mama Amihan! Sigaw ni Miguel, sinusubukang humabol. Maawa po kayo, sir. Pagmamakaawa ni amihan. Ang mga luha ay bumabaha na sa kanyang mukha. Hindi dahil sa sakit ng pagkakaladkad, kundi dahil sa sakit na naririnig ang iyak ng mga batang ituring na niyang sariling anak. Ngunit si Leandro ay bingi. Itinulak niya si amihan palabas ng pinto. Sa gitna ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa mga anak ko. Ang huling narinig niya ay ang malakas na pagsara ng pinto. Isang tunog na nagselyo sa kanyang kapalaran. Sumunod ang tunog ng pag-lock nito. Nakatayo si amihan sa gitna ng unos, basang-basa, nanginginig. Ang pera at ang putik ng cake ay nakadikit sa kanyang damit. Tumingala siya sa malaking bintana ng mansyon. Nakita niya ang anino ng 4 na bata. Umiiyak, nakadungaw, habang hinihila palayo ni Celia. Ang malakas na tunog ng pag-andar ng bakal na gate na isinasara ang pumunit sa kanyang pandinig. Ito ang huling harang, ang huling pader sa pagitan ng buhay na inakala niyang sa kanya at ng kawalan na naghihintay sa labas. Nang tuluyan itong sumara, tila may kung anong pumatid sa loob niya. Wala nang luhang dumaloy, wala nang sakit. Tanging isang nakabibinging katahimikan at ang lamig ng ulan na tila nagyayelo sa kanyang kaluluwa. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na naglakad. Ang bawat hakbang ay isang pag-apak sa kawalan. Ang bawat patak ng ulan na humahaplos sa aking balat ay parang latigo. Ang damit ko ay lapat na sa aking katawan, malamig at mabigat. Ang putik mula sa hardin ng mansyon ay pumasok na sa aking mga luma at pudpod na tsinelas. Naging isa na ako sa gabi, isang aninong basang-basa, walang direksyon, walang tahanan. Sa bawat pagkidlat, sumasagi sa isip ko ang mga alaala. Ang nangiti ni Lyra nang una siyang matutong maglakad patungo sa akin. Ang yakap ni Miguel nang manalo siya sa isang spelling contest. Ako ang una niyang hinanap. Ang mga sikreto ng kambal na sa akin lang sinasabi. Ang 8 taon na yon, ang buong buhay na inilaan ko sa kanila. Tinunaw lang ng ulan at tinangay palayo ng hangin. Ahas, lumayas ka. Ang mga salita ni Leandro ay paulit-ulit na tumatatak sa aking isipan. Mas masakit pa sa lamig na tumatagos sa aking mga buto. Nakahanap ako ng kanlungan sa isang waiting shed ng bus. Umupo ako sa malamig na sementong upuan, niyakap ang aking sarili. Sa aking tabi ay ang supot na tela na naglalaman ng lahat ng pag-aari ko sa mundo. Ilang pirasong damit, isang lumang rosaryo, at ang litrato ng aking yumaong anak. Doon, sa ilalim ng isang umuugong at aandap-andap na ilaw, kinuha ko mula sa aking bulsa ang sobrang ibinato niya sa akin. Basa ang pera. Lukot. Amoy ulan at putik at durog na cake. Binilang ko ito. Isang halaga na para sa kanya ay barya lang. Ngunit para sa akin, ito ang presyo ng 8 taon ng aking buhay. Ang bayad sa bawat puyat, sa bawat pagod, sa bawat pag-aalalang hindi niya kailanman nakita. Isang malaking sampal sa aking pagkatao. Hindi ko na napigilan. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, humagulgol ako. Isang iyak na walang tunog. Isang iyak na nanggagaling sa pinakailalim ng aking durog na kaluluwa. Nang tumila ang ulan at magsimulang mamuo ang liwanag ng umaga, dinala ako ng aking mga paa sa isang pamilyar na lugar. Ang palengke.
Dito ko binibili ang mga paboritong prutas ng mga bata, ang pinakasariwang isda para sa sinigang na gusto ni Leandro. Ang ingay, ang amoy, ang mga tao. Dati, bahagi ito ng aking mundo. Ngayon, para akong isang estranghero na naliligaw. Amihan, Hija! Isang boses ang tumawag sa akin. Si Aling Nelia, ang matabang nagtitinda ng gulay na lagi kong suki. Ang kanyang kunot noong muka ay puno ng pag-aalala nang makita niya ang aking kalagayan. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang binagyo. Sinubukan kong ngumiti. Sinubukan kong magsinungaling. Napadaan lang po, Aling Nelia. Ayos lang po ako. Ngunit ang mga mata niya ay matalas. Nakita niya ang mga luhang pilit kong itinatago. Anong ayos? Halika rito. Hinila niya ako papunta sa isang maliit na bangko sa likod ng kanyang pwesto. Ang init ng kanyang magaspang na kamay, ang unang init na naramdaman ko buong gabi. At iyon ang nagpabagsak sa lahat ng pader na pilit kong itinatayo. Doon, sa gitna ng amoy ng kamatis at sibuyas, gumuho ako. Ikinuwento ko ang lahat. Hindi na ako umiyak. Tila naubos na ang aking mga luha. Nagsalita lang ako. Ang boses ko ay walang emosyon, na parang nagbabasa ng isang kwentong hindi tungkol sa akin. Nakinig si Aling Nelia. Hindi siya nagsalita. Nang matapos ako, tumayo siya. Akala ko aalis na siya. Iiwan na rin ako. Ngunit bumalik siya, dala ang isang malinis na tuwalya at isang baso ng mainit na kape. Punasan mo ang sarili mo. Inumin mo yan. Utos niya. Ang boses niya ay magaspang pero puno ng habag. Umupo siya sa tabi ko. Hindi nagsasalita. Hinahayaan lang akong damhin ang init ng kape na unti-unting gumagapang sa nanlalamig kong katawan. Ang simpleng gesto na yon, ang katahimikang puno ng pag-unawa, ay mas mabisa pa sa kahit anong salita. May isa akong maliit na kwarto sa likod, sabi niya matapos ang ilang sandali. Hindi maganda, pero tuyo at may bubong. Pwede kang manatili doon hanggang sa malaman mo kung anong gagawin mo. Walang maghahanap sa'yo doon. Tumingin ako sa kanya. Ang puso ko'y puno ng pasasalamat na hindi ko masabi. Sa gitna ng unos, sa gitna ng pagtataboy ng mundong akala ko'y sakin, isang estranghero ang nag-alok sa akin ng kanlungan. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa isang manipis na banig, sa loob ng isang maliit at amoy karton na silid, pinakinggan ko ang mga tunog ng nagsasarang palengke. Ang kalansing ng mga barya, ang huling tawaran, ang pagkaladkad ng mga kahon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, walang batang humihingi ng isang basong tubig, walang kumot na kailangan kong ayusin. Tanging ako lang at ang aking sarili. At sa katahimikang iyon, isang tanong ang lumitaw, isang tanong na mas nakakatakot pa sa galit ni Leandro at sa ulan sa labas. Sino ako kung wala sila? Nagising si Leandro sa isang katahimikang hindi pamilyar. Walang amoy ng sinangag o mainit na kape na gumagapang mula sa kusina. Walang mahinang tunog ng mga paa na naglalakad sa pasilyo. Ang mansyon, sa kabila ng laki nito, ay tila walang buhay. Isang malamig na kabiguan ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na pilit niyang isinantabi. Bumangon siya, inis. Ang galit niya kagabi ay hindi pa humuhupa. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kanyang silid, ang tumambad sa kanya ay hindi ang karaniwang kaayusan, kundi ang simula ng kaguluhan. Ang kambal ay nakaupo sa sahig ng kanilang kwarto, nakapantulog pa rin, at matigas na tumatangging magbihis. Si Lyra, ang bunso, ay humihikbi sa isang sulok. At si Miguel, ang panganay, ay nakatayo sa harap ng pinto na parang isang maliit na sundalo, ang mga matay puno ng paninisi. Nasaan si Mama Amihan? Tanong ni Miguel. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Itinaboy mo siya, Papa, hindi ba? Magbihis na kayo. Malilat kayo sa eskwela. Utos ni Leandro,
umiiwas sa tanong. Hindi kami papasok hanggat hindi bumabalik si Mama Amihan. Sigaw ni Leah, niyakap ang kanyang kakambal. Sa kusina, ang kaguluhan ay mas malala. Sinubukan ni Celia na magluto ng almusal. Ang amoy ng sunog na itlog ay nangingibabaw sa hangin. Kumain na kayo! Ang aarte ninyo! Sigaw niya sa mga bata. Ang kanyang pagiging sopistikada ay napalitan ng kawalan ng pasensya. Hindi ganyan ang luto ni Mama Amihan. Bulong ni Leo. Tinutulak ang plato palayo. Ang buong umaga ay isang parusa. Walang nakakaalam kung nasaan ang mga uniforme. Walang makahanap ng mga medyas na magkapares. At nang subukan ni Leandro na talian ang buhok ni Lyra, ang kanyang malalaki at magagaspang na mga daliri, ay walang nagawa kundi guluhin ito. Napaiyak lang ang bata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pananabik sa magaan at sanay na kamay ni Amihan na kayang gumawa ng perpektong tirintas. Napatingin si Leandro sa sarili niyang mga kamay na kayang magsara ng milyon-milyong pisong kontrata, ngunit hindi man lang kayang suklayin ang buhok ng sariling anak. Ang kaguluhan ay umabot sa sukdulan ng hapon na yon. Tumawag ang yaya mula sa eskwela. Si Lyra ay nilalagnat ng mataas. Pagdating ni Leandro sa bahay, sinalubong siya ng isang katawang nanginginig sa init. Sa kanyang pagpapanik, naghahanap siya ng gamot. Ngunit aling gamot? Anong dosis? Bigla niyang naalala, may allergy si Lyra sa isang uri ng paracetamol. Pero alin doon? Tinawagan niya ang klinika ng kanilang doktor. Ngunit ang tanong ng sekretarya ay lalong nagpataranta sa kanya. Ano po ang huling check-up niya, sir? Kailan po ang huling lagnat niya? Wala siyang alam. Isang malaking kawalan ang sumampal sa kanyang mukha. Sa desperasyon, tumakbo siya papunta sa silid ni Amihan sa likod bahay, isang lugar na hindi niya kailanman pinasok. Simple ang kwarto, malinis. Walang personal na gamit, maliban sa isang maliit na altar. Naghalongkat siya sa aparador. Sa ilalim ng kama, naghahanap ng kahit anong makakatulong. At doon, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, nakita niya ito. Isang luma at manipis na kwaderno. Dinala niya ang bata sa pinakamalapit na ospital. Habang naghihintay sa resulta, ang kanyang puso ay kumakabog sa takot at pagsisisi. Si Lyra, na nakahiga sa hospital bed, ay hindi mapakali. Sa gitna ng kanyang lagnat, isang pangalan ang paulit-ulit niyang binabanggit sa pagitan ng mga hikbi. Mama, Mama Amihan. Ang bawat pagbigkas ay isang karayom na tumutusok sa konsensya ni Leandro. Hindi na niya natiis. Binuksan niya ang kwadernong nahanap niya. Ang sulat kamay ni Amihan ay maayos at pamilyar. Ngunit ang unang pangungusap na nabasa niya sa unang pahina ay hindi tungkol sa mga anak niya. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang lihim na nagpatigil sa paghinga ni Leandro at nagpayanig sa buong pundasyon ng kanyang mundo. Teta, Naupo si Leandro sa malamig na bangko sa labas ng emergency room. Ang kanyang katawan ay tila nanigas sa halo-halong pagod at kaba. Ang masangsang na amoy ng gamot at alkohol sa ospital ay sumasakal sa kanya. Ngunit mas mabigat ang dalahin ng kanyang konsensya. Sa kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig, hawak niya ang lumang kwaderno na nakuha niya sa silid ni Amihan. Ang pabalat nito ay kupas na at may mga bakas ng mantika at harina. Mga ebidensya ng pagiging laging naroon nito sa kusina. Sa puso ng tahanang matagal na niyang pinabayaan. Inakala niya noong una na ito ay listahan ng mga gastusin o di kaya ay talaan ng mga utang na sisingilin ni Amihan sa kanya balang araw. Isang patunay ng pagiging mukhang pera nito, gaya ng laging ibinubulong ni Celia sa kanyang tainga. Ngunit nang buklatin niya ang unang pahina, hindi mga numero ang tumambad sa kanya. Tumambad sa kanya ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Lyra, Leo,
Lia, Miguel, ang bawat pahina ay hindi listahan ng utang, kundi isang detalyadong mapa ng pagkatao ng bawat isa sa kanila. Binasa niya ito at sa bawat salita, tila may humahaplit sa kanyang dibdib. Sa ikatlong pahina, nakasulat ang tungkol kay Miguel. Ayaw ni Miguel ng peanut butter na may buo-buo. Matiyaga niyang tinatanggal iyon isa-isa kapag hindi nakatingin. Kailangan i-blend ng maigi para makakain siya ng marami bago pumasok. Napapikit si Leandro. Naalala niya kung paano niya pinagalitan si Miguel noong nakaraang linggo dahil sa pagiging maarte sa pagkain. Hindi niya alam. Hindi niya kailanman inalam. Inilipat niya ang pahina. Kapag umuulan at kumukulog, nagtatago si Lia sa ilalim ng kama. Huwag siyang pipiliting lumabas. Kantahan lang siya ng mahina hanggang sa tumahan ang kanyang pag-iyak. Hawakan ang kanyang kamay ng mahigpit para maramdaman niyang ligtas siya kahit wala ang kanyang ina. Napalunok si Leandro, tila may nakabarang tinik sa kanyang lalamunan habang binabasa ang mga salitang iyon. Ang mga gabing iyon na umuwi siya ng lasing o pagod, ang mga gabing akala niya ay mahimbing na ang tulog ng lahat, si Amihan pala ang gising. Si Amihan ang nagpupuno sa mga patlang na iniwan niya. Siya ang yumayakap sa mga takot na hindi man lang alam ni Leandro na umiiral. Ipinagpatuloy niya ang pagbuklat, ang kanyang puso ay bumibigat sa bawat pahina. Sa dulo ng kwaderno, nagbago ang sulat kamay. Kung ang mga naunang pahina ay maayos at organisado, ang mga huling pahina ay tila isinulat ng kamay na nanginginig sa emosyon. Ang tinta sa ilang bahagi ay kumalat, tila napatakan ng luha para sa aking anghel. Si Julian, kumunot ang noo ni Leandro. Sino si Julian? Wala siyang kilalang Julian sa buhay ni Amihan. Sa loob ng 8 taon, ang buong akala niya ay wala itong pamilya, na ang buhay nito ay umiikot lamang sa pagsisilbi sa kanila. Binasa niya ang nilalaman at ang bawat pangungusap ay tila humihigop ng hangin mula sa silid. Anak ko, 5 taon ka na sana ngayon. Kanina, habang sinusuklay ko ang buhok ni Lira, naaalala ko ang nipis ng buhok mo noong sanggol ka pa bago ka kinuha sa akin. Kapag niyayakap nila ako ng mahigpit pagkagaling sa eskwela, nababawasan ang lamig dito sa dibdib ko. Patawarin mo si Mama kung sa kanila ko ibinubuhos ang pagmamahal na dapat ay para sa'yo. Sila ang nagbibigay sa akin ng dahilan para bumangon sa umaga. Sila ang mga anak na hindi nanggaling sa akin, pero sila ang bumubuhay sa akin. Nabitiwan ni Leandro ang kwaderno. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang tunog. Ngunit sa pandinig ni Leandro, para itong kulog na yumanig sa kanyang mundo. Napasandal siya sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging tubig. Hindi lang siya nagpaalis ng isang katulong. Nagtaboy siya ng isang inang nagluluksa na ginamit ang kanyang sariling mga anak bilang tanging tali na nag-uugnay dito sa katinuan at buhay. Ang pag-angkin na isinumbong ni Celia ay hindi kasakiman. Ito ay pagmamahal ng isang pusong nawalan at ang pusong yon ay dinurog niya ng walang awa. Mr. Vergara? Isang tinig ang bumasag sa kanyang pagtulala. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Dr. Mateo Alcantara, ang doktor na tumitingin kay Lira. Nakatingin ito sa kwadernong nasa sahig bago ibinalik ang tingin kay Leandro na may halong lungkot at pagkaunawa. Stable na ang anak ninyo, panimula ng doktor. Mabuti na lang at naagapan ng lagnat. Tumangulang si Leandro, hindi makahagilap ng boses. Pinulot ng doktor ang kwaderno at marahang pinagpag ito. Pamilyar sa akin ang sulat na ito, mahinang sabi ng doktor. Tila sa sarili lang nagwiwika pero sapat para marinig ni Leandro. Si Amihan, siya ang pasyente ko noon. Ang anak niyang si Julian, namatay sa isang aksidente sa motor dahil sa kapabayaan ng asawa niya. She blamed herself every single day. Ang sabi niya sa akin noon,
Ang tanging paraan para mabayaran niya ang kasalanan niya kay Julian ay ang siguraduhing walang ibang bata ang masasaktan o malulungkot sa paningin niya. Tumingin ng diretso ang doktor sa mga mata ni Leandro, isang tingin na walang panghuhusga ngunit puno ng bigat. Ang pag-aalaga niya sa mga anak niyo, Mr. Vergara, hindi yun trabaho lang. Iyon ang therapy niya. Iyon ang buhay niya. Iniwan ng doktor ang kwaderno sa tabi ni Leandro at tahimik na naglakad palayo. Iniiwan ang isang amang durog sa bigat ng katotohanan. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging nakabibingi. Ang bawat alaala ng pagsigaw niya kay amihan kagabi ay bumabalik na parang mga alon na humahampas sa batuhan. Wala kang kwenta. Ahas, lumayas ka. Kinuyom ni Leandro ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Ang galit na naramdaman niya kagabi ay nagbalik, ngunit hindi na para kay amihan. Ang galit ay nakatuon na ngayon sa kanyang sarili at sa taong bumulong ng mga kasinungalingan sa kanyang tainga. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang screen ay umilaw sa dilim ng pasilyo, nagpapakita ng pangalan ng taong sumira sa lahat. Celia. Pinindot niya ang call button. Sa kabilang linya, pagkatapos ng ilang ring, sumagot ang boses ni Celia. Matinis at tila walang alam sa bagyong paparating. Leandro, kumusta ang bata? Sabi ko naman sa'yo, nag-iinarte lang yan para hanapin ang katulong na yon. Tumahimik ka. Ang boses ni Leandro ay mababa. Garalgal, ngunit puno ng panganib. Naputol ang pagsasalita ni Celia sa kabilang linya. Umuwi ka sa bahay, ate, utos ni Leandro. Ang bawat salita ay may diin na parang hatol ng kamatayan. Ngayon din, may mga bagay tayong dapat pag-usapan at huwag na huwag mo akong susubukang lokohin ulit. Ibinaba niya ang tawag bago pa makasagot ang kapatid ng kanyang asawa. Tumingin muli si Leandro sa pinto ng kwarto kung saan natutulog si Lyra. Sa loob ng kwadernong hawak niya ay ang katotohanan at sa labas ng ospital na ito, hahanapin niya ang katarungan. Hindi lang para sa kanyang mga anak, kundi para sa inang itinapon niya sa ulan. Ang unang liwanag ng umaga ay sumilip sa mga siwang ng lumang dingding na gawa sa plywood. Nagising si amihan, hindi sa malambot na kutsyon ng mansyon, kundi sa isang manipis na banig na nakalatag sa ibabaw ng mga karton. Ang hangin ay amoy luma at amoy lupa, malayo sa amoy ng lavender na nakasanayan niya sa kwarto ng mga bata. Sa loob ng ilang sandali, inakala niyang nananaginip lang siya, na pagmulat niya ay maririnig niya ang boses ni Lyra na humihingi ng gatas. Ngunit ang realidad ay bumalik na parang isang malamig na buhos ng tubig. Wala siya sa bahay. Wala na siya sa kanila. Bumangon siya. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nananakit. Sa kanyang tabi ay ang supot ng perang ibinato ni Leandro sa kanya. Kinuha niya ito. Ang mga papel na pera ay tuyo na. Ngunit ang dumi mula sa putik noong gabing iyon ay nag-iwan ng mantsa. Tinitigan niya ang pera. Para kay Leandro, barya lang ito. Pambayad sa abala. Pero para kay amihan, sa sandaling ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang lifeline. Lumabas siya ng maliit na silid. Ang palengke ay gising na. Ang galaw ng mga tao ay tila isang sayaw ng kaligtasan. Mabilis, maingay, walang tigil. Nakita niya si Aling Nelia na nag-aayos ng mga tumpok ng kamatis. Gising ka na pala, Hija. Bati ng matanda. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. May kape dyan sa termos. Umupo si amihan sa isang bangkito. Huminga siya ng malalim. Aling Nelia, panimula niya. Ang boses ay mahina, ngunit may bagong tatag. Hindi po ako pwedeng habambuhay na magmukmok dito. Kailangan ko pong mabuhay. Ngumiti ang matanda. Isang ngiting umaabot sa mata. Iyan ang gusto kong marinig. Anong plano mo? Tumingin si amihan sa mga sariwang gulay
sa mga isda, sa karne, ang kusina. Iyon lang ang alam niya. Iyon ang lengguwahe niya. Kung hindi niya mapakain ang mga anak ni Leandro, pakakainin niya ang sarili niya gamit ang tanging talentong hindi pwedeng agawin ni numan sa kanya. Magluluto po ako, sagot ni amihan. Gagamitin ko ang pera na ito bilang puhunan. Papayagan niyo po ba akong makipwesto ng isang maliit na mesa dito sa gilid ng tindahan niyo? Ang sumunod na mga oras ay naging abala. Namili si amihan ng mga sangkap. Hindi mamahaling steak o imported na keso ang binili niya, kundi mga simpleng sangkap para sa pagkaing nakakapawi ng pagod. Baboy, toyo, suka, bawang, laurel. Nang magsimula siyang maghiwa ng sibuyas, naramdaman niya ang pamilyar na ritmo. Ang paghawak sa kutsilyo ay nagbigay sa kanya ng kalmado sa gitna ng bagyo sa kanyang dibdib. Ang paggisa ng bawang ay nagpakawala ng halimuyak na tila yumakap sa kanyang kaluluwa. Sa bawat halo niya sa kawali, ibinubuhos niya ang lahat, ang galit, ang sakit, at ang pagmamahal na wala nang mapuntahan. Nagluto siya ng adobong baboy na tuyo at nagmamantika at sinigang na nanggigising ang asim. Nang ilatag niya ang mga ulam sa isang maliit na mesa na may takip na plastik, kinabahan siya. Sanay siya sa panlasa ng mayayamang amo. Magugustuhan kaya ito ng mga kargador? Ng mga tindera? Ng mga taong pagod sa maghapong trabaho? Oh, kainan na! Sigaw ni Aling Nelia. Tinatawag ang mga suki. Ang unang lumapit ay isang matandang kargador, pawisan at pagod. Tiningnan nito ang ulam ng may pagdududa bago umorder ng isang order ng adobo at kanin. Pinanood ni amihan ang bawat galaw ng lalaki. Sinubo nito ang pagkain. Tumigil ang lalaki sa pagnguya. Pumikit ito sandali. Ayos ba, Manong? Kabadong tanong ni amihan. Dumilat ang lalaki at tumingin kay amihan. May lungkot at tuwa sa mga mata nito. Miss, ang lasa nito. Parang luto ng nanay ko sa probinsya. Matagal ko nang hinahanap ang lasang to. Napangiti si amihan. Hindi ito ang pilit na ngiti na ibinibigay niya kay Celia kapag iniinsulto siya nito. Ito ay totoong nangiti. Isang nangiti ng tagumpay. Sunod-sunod na ang dating ng mga tao. Ang amoy ng kanyang luto ay naging pinakamabisang marketing. Ubos ang 2 kaldero bago pa magtanghali. Ang mga barya at perang papel na iniabot sa kanya ay hindi marumi. Ito ay malinis, pinaghirapan, at puno ng pasasalamat ng mga taong nabusog. Kinahapunan, kumuha si amihan ng isang pirasong karton at pentel pen. Sa malaki at maayos na sulat, isinulat niya ang pangalan ng kanyang munting negosyo. Hindi niya ito ipinangalan sa kung sino man. Ipinangalan niya ito sa sarili niya bilang pagbawi sa kanyang identidad na matagal nang nawala. Amihan's Kitchen. Idinikit niya ito sa harap ng mesa. Tinitigan niya ang signatures. Ito na. Ito ang simula. Wala siyang mansyon, wala siyang titulo, pero meron siyang sariling kusina. Habang nagliligpit siya ng mga gamit, ang araw ay palubog na, nagkakalat ng kulay kahel na liwanag sa palengke. Masaya siya. Pagod, pero masaya. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay panandaliang naantala. Isang makintab at itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa maputik na kalsada ng palengke. Masyado itong malinis, masyadong mahal para sa lugar na ito. Huminto ito sa tapat mismo ng pwesto ni Aling Nelia. Bumaba ang bintana sa likuran. Isang babaeng nakasuot ng malalaking salamin at mamahaling damit ang dumungaw. Ang tingin nito ay matalim. Gumagala mula sa karton na signatures na Amihan's Kitchen hanggang sa mukha ni amihan na may bahid pa ng uling sa pisngi. Hindi ito si Celia. Hindi niya kilala ang babaeng ito. Pero ang paraan ng pagtingin nito ay nagpadama kay amihan ng isang kakaibang kilabot na para bang sinusuri siya nito. Tinitimbang kung siya ay isang banta o isang basahan. Isang order ng adobo. Utos ng babae, ang boses ay malamig at puno ng awtoridad.
I want to see what makes this cheap food so special. Iniabot ni Amihan ang plastic na lalagyan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang masamang kutob. Sino ang babaeng ito? At bakit pakiramdam niya ay isa na naman itong bagyo na paparating sa kanyang bagong simulang buhay? Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok si Celia na tila siya ang may-ari ng lugar. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong ay tumatama sa marmol na sahig, nag-iwan ng matalim na ritmo sa nakabibinging katahimikan ng bahay. Suot ang kanyang pulang bestida at mamahaling alahas, naglalakad siya na puno ng kumpiyansa. Inaasahan marahil na hihingi ng tawad si Leandro sa pagkaabala niya. Naabutan niya si Leandro sa sala. Nakaupo ito sa solong sofa, nakatalikod sa bintana kung saan ang ulan ay nagsisimula na namang bumuhos. Ang anino ng gabi ay bumabalot sa kanya at sa kanyang harapan. Sa ibabaw ng salamin na mesa ay ang luma at gusot na kwaderno ni Amihan. Leandro, panimula ni Celia. Ang boses ay matamis, ngunit may halong inis. Pinauwi mo ako ng 10 oras ng gabi dahil lang sa maupo ka. Hindi ito pakiusap, ito ay utos. Ang boses ni Leandro ay mababa, garalgal at puno ng panganib na nagpatigil kay Celia sa paglalakad. Nawala ang ngiti sa labi ng babae. Umupo siya sa tapat nito, inaayos ang kanyang bestida habang pasimpleng tinitingnan ang kwadernong nasa mesa. Ano na naman ba ito? Tanong ni Celia. Tinuturo ang kwaderno gamit ang kanyang manikyuradong daliri. Iyan ba ang listahan ng mga ninakaw ng katulong na yon? Dahan-dahang iniangat ni Leandro ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay mapula at pagod, ngunit ang titig niya ay tumatagos hanggang sa kaluluwa. Alam mo ba? Tanong ni Leandro. Ang alin? Na namatayan ng anak si Amihan, na ang batang iyon ay kasing edad sana ni Lyra ngayon. Saglit na natigilan si Celia. Isang bahagyang pagkibot ng kilay ang nagpakita ng kanyang pagkagulat, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang mapangutyang tawa. Oh, please, Leandro. Lahat naman ng katulong may sub-story. Ginagamit lang nila yan para kaawaan mo sila at bigyan ng dagdag na sweldo. Huwag kang magpadala sa drama niya. Kinuha ni Leandro ang kwaderno at inihagis ito sa paanan ni Celia. Bumagsak ito ng may bigat. Tila dala nito ang lahat ng bigat ng kasalanan ni Leandro. Basahin mo, maring sabi ni Leandro. Basahin mo kung paano niya minahal ang mga anak ko habang ikaw ay abala sa paglasong sa isip ko. Hindi gumalaw si Celia. Tumingin lang siya sa kwaderno na parang basura. Hindi ko aksayahin ang oras ko sa pagbabasa ng kalat ng isang alila. Leandro, gumising ka nga. Niligtas kita. Inaangkin na niya ang pamilya mo. Siya ang naging ina nila dahil wala ka noong kailangan kanila. Sigaw ni Leandro. Tuluyan nang nawala ang kanyang pagtitimpi. Tumayo siya at sa tangkad niya ay tila lalong lumiit si Celia sa kinauupuan nito. Nasaan ka noong nilalagnat si Lyra? Nasa spa. Nasaan ka noong graduation ni Miguel? Nasa Hong Kong nag-shopping gamit ang credit card ng kumpanya. Si Amihan ang nandoon. Siya ang gumawa ng trabahong dapat ay ginagawa natin. Tumayo na rin si Celia. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. How dare you? Ako ang kapatid ng asawa mo. Ako ang tumulong sa'yo noong namatay si Ana. Tinulungan mo ako o ginamit mo ako? Lumapit si Leandro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Simula nang mamatay si Ana, unti-unti mong kinontrol ang buhay ko, ang bahay na ito, ang mga desisyon ko. At nang dumating si Amihan, nang makita mong mas nagiging maayos ang buhay namin dahil sa kanya, hindi mo kinaya na ang isang alila ay mas may puso kaysa sayo. She is nothing! Sigaw ni Celia, lumabas na ang tunay na kulay ng kanyang inggit. Wala siyang pinag-aralan, wala siyang pera.
Ako ang dapat na tinitingala ng mga pamangkin ko, hindi ang babaeng amoy kusina. Napailing si Leandro. Tila ngayon lang niya nakita ang halimaw sa harap niya. Ikaw ang ahas, ate. At bulag ako dahil pinapasok kita sa pamamahay ko. Huminga ng malalim si Leandro, itinuturo ang pinto. Lumayas ka. You are fired. Tanggal ka na sa kumpanya at tanggal ka na sa buhay namin. Huwag na huwag ka nang aapak sa pamamahay na ito. Natahimik ang buong sala. Inaasahan ni Leandro na magmamakaawa si Celia o di kaya ay magwawala. Ngunit hindi. Isang dahan-dahan at nakakikilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celia. Inayos nito ang kanyang buhok at tumingin kay Leandro nang may halong awa at pangungutya. Fired? Bulong niya. Tumatawa ng mahina. Sigurado ka ba dyan, Leandro? Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadaling tanggalin ang taong may hawak ng leeg ng kumpanya mo? Kumunot ang noo ni Leandro. Anong ibig mong sabihin? Humakbang palapit si Celia. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging lason sa hangin. Masyado kang naging abala sa pagluluksa at paglalaro ng business tycoon, kaya hindi mo napapansin ang mga detalye. Ako ang pumipirma sa mga tseke, Leandro. Ako ang kausap ng mga suppliers. Kung ako sa'yo, bago mo ako palayasin, silipin mo muna ang bank accounts ng kumpanya. Tinalikuran siya ni Celia at naglakad palabas ng pinto. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya muli. Good luck, Leandro. Kakailanganin mo yan para buhayin ang mga anak mo kapag bumagsak na ang imperyo mo. Nawala siya sa dilim ng gabi. Iniwan si Leandro na nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Ang banta ni Celia ay parang malamig na kamay na sumakal sa kanya. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang Chief Financial Officer. Ang bawat ring sa kabilang linya ay tila isang dekada ng paghihintay. Sir? Sagot ng CFO. Ang boses ay puno ng kaba. Tatawag na sana ako sa inyo. May problema po. May malaking discrepancies sa pondo. Ang operating expenses natin. Ubus na po. At ang mga loans. Sir, may mga loans na nakapangalan sa kumpanya na hindi natin alam. Nabitiwan ni Leandro ang telepono. Bumagsak ito sa sofa. Tumingin siya sa paligid ng mansyon. Ang mga mamahaling muebles, ang mga paintings, ang karangyaan. Lahat ng ito ay biglang nagmukhang babasagin. Akala niya ay naitaboy na niya ang demonyo. Pero huli na pala ang lahat. Ang pundasyon ng kanyang buhay ay inuud na pala mula sa ilalim. At sa sandaling iyon, habang nahaharap siya sa pagkasira ng kanyang kabuhayan, ang tanging naisip niya ay ang babaeng pinalayas niya, ang babaeng marunong gumawa ng paraan mula sa wala, ang babaeng mayaman sa mga bagay na hindi nananakaw. Lumipas ang isang linggo na tila isang taon sa loob ng mansyon ng mga Vergara. Ang dating tahanan na amoy, malinis na labada at masarap na ulam ay naging pugad ng kaguluhan at tensyon. Ang lababo ay punong-puno ng mga hugasin na nilalangaw na. Ang mga damit ng mga bata ay nakatambak sa sofa, hindi na plansa at gusot-gusot. Si Leandro, ang tinaguriang hari ng real estate, ay nakatayo sa harap ng kalan, pawisan at desperado. Sinusubukan niyang magprito ng itlog at hotdog para sa almusal, ngunit ang amoy ng sunog na mantika ay muling pumuno sa kusina. Umupo si Lyra sa mesa. Ang buhok ay buhol-buhol dahil hindi marunong magtirintas si Leandro. Tiningnan ng bata ang sunog na hotdog sa kanyang plato at tahimik na itinulak ito palayo. Ayaw mo ba? Tanong ni Leandro. Pilit na pinapahinahon ang boses kahit na ang ulo niya ay sasabog na sa dami ng problema sa kumpanya. Ang mga tawag mula sa bangko ay walang tigil. Ang mga suppliers ay nagagalit. At ang butas na iniwan ni Celia ay mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Hindi po masarap, mahinang sagot ni Lyra.
Gusto ko po ng luto ni Mama Amihan. Ang pangalang yon. Muli na naman, sa bawat sulok ng bahay, ang kawalan ni Amihan ay isang multong sumusumbat sa kanya. Napabuntong hininga si Leandro at napahawak sa gilid ng mesa. Wala siyang magawa. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Amihan na nasa lumang logbook, ngunit hindi na ito makontak. Nagtanong siya sa agency, pero wala silang bagong address. Tila naglaho na parang bula ang babaeng naging sandigan ng kanyang pamilya. Nang hapong iyon, napilitan si Leandro na sunduin ang mga bata sa eskwelahan dahil nag-resign na rin ang kanilang driver na hindi na naswelduhan ng tama. Pagbaba niya ng sasakyan, naramdaman niya ang mga mata ng ibang mga magulang na nakatingin sa kanya. Ang mga bulungan ay tila matatalim na insekto sa hangin. Alam na siguro nila ang tungkol sa gulo sa kanyang kumpanya. O baka pinag-uusapan nila kung bakit ang isang business tycoon ay mukhang hindi natutulog at gusgusin. Habang nakatayo siya ng alanganin sa waiting area, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng polo barong. May maaliwalas na muka at matalinong mga mata. Mr. Vergara? Bati nito. Agad na naging depensibo si Leandro. Kung tungkol ito sa utang ng kumpanya, please contact my office. Hindi, putol ng lalaki. Nakangiti ng tipid. Ako si David. David Reyes. Kaklase ng anak kong si Joshua ang anak mong si Miguel. Nakahinga ng maluwag si Leandro, bagamat nahihiya pa rin. I'm sorry, medyo magulo lang ang lahat ngayon. Napansin ko, sagot ni David nang walang halong panghuhusga. Tumingin ito sa gate ng school kung saan nagsisilabasan na ang mga bata. Hinanap ng anak ko si Amihan kanina. Sanay kasi siyang si Amihan ang sumusundo at laging may sobrang baon na niluluto si Amihan para i-share kay Joshua. Favorite ng anak ko ang bento box niya. Natigilan si Leandro. Pati ba naman sa ibang bata, nag-iwan ng marka si Amihan? Wala na siya sa amin. Maikling sagot ni Leandro. Ang lalamunan ay nanunuyo. Sayang, sabi ni David, at ang tono niya ay seryoso. Bihira ang taong may ganoong klaseng dedikasyon. Alam mo bang noong huling parent-teacher meeting, siya ang nagtanggol kay Miguel nang bulihin ito ng ibang bata. She stood up with so much grace and fierce protection. Akala ko nga siya ang tunay na ina. Yumuko si Leandro. Ang hiya ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa kanya. Siya ang ama, pero ibang tao ang nagtanggol sa kanyang anak. Isa akong abogado, Mr. Vergara. Biglang pag-iiba ni David. Nabalitaan ko ang ginawa ng sister-in-law mo. Nasa balita ang tungkol sa embezzlement case na pumuputok sa kumpanya mo. Nag-angat ng tingin si Leandro. Sa mga mata ni David, nakita niya hindi ang awa, kundi isang alok ng tulong. Kailangan ko ng tulong. Pag-amin ni Leandro, isinasantabi ang kanyang pride. Inubos niya kami. Hindi ko alam kung paano babangon. Tumango si David. Kumuha ito ng calling card at iniabot kay Leandro. Pumunta ka sa opisina ko bukas. Tutulungan kitang habulin si Celia. May mga kaibigan ako sa NBI. Hindi natin hahayaang makatakas siya. Tinanggap ni Leandro ang card na parang isang life vest sa gitna ng karagatan. Salamat, Attorney Reyes. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Huwag mo muna akong bayaran, sabi ni David. At ang boses nito ay naging mas malumanay. Pero may isa akong payo bilang isang ama sa isa ring ama. Bago mo ayusin ang kumpanya mo, ayusin mo muna ang pundasyon ng pamilya mo. Nakikita ko ang mga anak mo, Leandro. Malungkot sila. At ang lunas sa lungkot na iyon ay hindi pera. Bago pa makasagot si Leandro, tumunog ang bell ng eskwelahan. Nagtakbuhan palabas ang mga bata. Nakita ni Leandro sina Miguel, Leo, Lia at Lira. Hindi sila tumatakbo ng masaya gaya ng dati. Naglalakad lang sila. Mabigat ang mga hakbang. Ngunit nang makita nila si Leandro, may inilabas si Miguel mula sa kanyang bag. Isang pirasong papel. Pa! Tawag ni Miguel. May bahid ng excitement sa boses.
na matagal nang hindi naririnig ni Leandro. Lumapit ang mga bata. Iniabot ni Miguel ang papel sa ama. Isa itong flyer. Isang simpleng Xerox copy na flyer na ipinamimigay sa labas ng eskwelahan. Ang papel ay medyo lukot na, pero ang nakasulat dito ay malinaw pa rin. Nakita ni Leandro ang isang pamilyar na logo, isang drawing ng araw at hangin na halatang gawa ng kamay. At sa ilalim nito, ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Leandro. Amihan's Kitchen, lutong bahay, lutong puno ng pagmamahal. Matatagpuan sa palengke ng San Roque. Napatitig si Leandro sa flyer. Ang address ay nasa palengke. Ang babaeng pinalayas niya, ang babaeng namuhay sa luho ng mansyon, ngayon ay nasa palengke. Ngunit sa halip na awa, ang naramdaman ni Leandro ay isang matinding paghanga at isang matinding sakit. Bumangon siya. Mula sa wala, bumangon siya. Pa, sabi ni Lia, hinihila ang laylayan ng damit niya. Kay Mama Amihan, yan di ba? Puntahan natin siya pa. Please, gutom na po ako. Tumingin si Leandro sa mga mata ng kanyang mga anak. Nakita niya ang pag-asa doon. Tumingin siya kay Attorney David na nakamasid sa di kalayuan at tumango bilang pagsang-ayon. Hinawakan ni Leandro ng mahigpit ang flyer. Ito ang mapapabalik sa puso ng kanyang pamilya. Hindi niya alam kung tatanggapin pa sila ni Amihan. Hindi niya alam kung mapapatawad pa siya nito. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, alam ni Leandro ang eksaktong dapat niyang gawin. Sakay na sa kotse. Utos ni Leandro, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pupuntahan natin siya. Ang usok mula sa inihahaw na liempo ay sumasayaw sa hangin, humahalo sa amoy ng mainit na bawang at bagong saing na kanin. Ang Amihan's Kitchen na nagsimula lamang bilang isang maliit na mesa at 2 kaldero ay unti-unting lumawak. Ngayon, mayroon na itong tent na gawa sa trapal, 3 mahahabang mesa at isang pila ng mga gutom na trabahador at mamimili na matiyagang naghihintay. Abala si Amihan. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng isang simpleng apron na kulay asul at sa bawat sandok niya ng pagkain, may kasamang ngiti at pasasalamat. Isang order pa ng kare-kare, Miss Amihan. Sigaw ng isang suki. Mabilis ang kilos ni Amihan. Ang pagbabalanse ng mga order, ang pagtanggap ng bayad, ang pakikipagkwentuhan sa mga customer. Ito ay isang sayaw na gamay niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang pagod niya ay may saysay. Hindi siya naglilingkod sa isang among walang utang na loob. Naglilingkod siya para sa kanyang sariling pangarap. Sa di kalayuan, nakaparada ang itim na sasakyan ni Leandro. Nasa loob siya, kasama ang 4 na bata. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela habang pinapanood ang eksena. Gustong bumaba ng mga bata, gustong tumakbo ni Lira papunta sa kanyang Mama Amihan, ngunit pinigilan sila ni Leandro. Huwag muna ngayon, mahinang sabi ni Leandro. Ang boses ay puno ng pait at paghanga. Tingnan niyo siya. Nakita ni Leandro ang pagtawa ni Amihan nang magbiro ang isang tindero ng isda. Iyon ang tawang hindi niya narinig sa loob ng 8 taon. Sa mansyon, ang mukha ni Amihan ay laging nakayuko, laging puno ng pag-aalala kung tama ba ang timpla ng kape o kung plansado ba ang damit ni Leandro. Dito, sa gitna ng ingay at init ng palengke, siya ay reyna. Siya ay malaya. Naramdaman ni Leandro ang kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot ng panghihinayang. Siya ang pumatay sa ningning na iyon nung nasa mansyon pa si Amihan. Sa bawat sigaw, sa bawat pagbabaliwala, unti-unti niyang pinupundi ang ilaw sa mga mata nito. Ngayon, sa ilalim ng init ng araw at sa gitna ng usok ng ihawan, muli itong naggalab. Ngunit hindi na para sa kanya. Pababa na tayo.
Pakiusap ni Miguel. Nakadikit ang muka sa bintana ng kotse. Gusto ko ng adobo ni Mama Amihan. Napalunok si Leandro. Ang pagnanais na bumaba, lumapit, at magmakaawa ay tila isang pisikal na sakit. Ngunit tiningnan niya ang kanyang sarili sa rearview mirror. Nakita niya ang isang lalaking wasak, isang lalaking nagdala ng gulo sa buhay ng babaeng ito. Kung lalapit siya ngayon, dala ang kanyang mga problema at ang anino ni Celia, baka matupok lang ulit ang liwanag na kasisimula pa lang magningning. Hindi pa ngayon anak, garalgal na sagot ni Leandro. Hayaan muna natin siyang maging masaya. Hindi pa tayo karapat-dapat na lumapit sa kanya. Sa bigat ng loob, inilipat ni Leandro ang kambyo ng sasakyan. Dahan-dahan silang umalis. Dala ang imahe ng nangiti ni Amihan na hindi nila mahawakan. Lumipas ang ilang araw at lalong sumikat ang Amihan's Kitchen. Ang pila ay humahaba at ang mga papuri ay kumakalat sa buong bayan. Nagpaplano na si Amihan na bumili ng mas malaking kalan at magdagdag ng mga lamesa. Ang bawat pisong kinikita niya ay inilalaan niya para sa kinabukasan. Isang kinabukasang siya mismo ang may hawak. Ngunit ang kaligayahan ay sadyang marupok kapag may mga taong determinadong wasakin ito. Isang hapon, habang abala si Amihan sa paghahain ng pananghalian, huminto ang isang puting sasakyan na may tatak ng gobyerno sa tapat ng kanyang pwesto. Bumaba ang dalawang lalaking nakauniporme, may dalang mga folder at isang aura ng awtoridad na nagpatigil sa tawanan ng mga kumakain. Ang hangin ay biglang bumigat. Ang mga suki ni Amihan ay dahan-dahang umatras, nagbibigay daan sa mga inspektor. Kayo ba ang may-ari nito, Amihan Rosario? Tanong ng isa sa mga opisyal. Ang boses ay matigas at walang galang. Ako po, sagot ni Amihan. Pinapahid ang kanyang mga kamay sa apron. Ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ano po ang maipaglilingkod ko? May natanggap kaming reklamo. Direktang sabi ng opisyal, hindi man lang tumitingin sa mata ni Amihan. Food poisoning. May mga customer daw na isinugod sa ospital matapos kumain dito. At may report din na gumagamit kayo ng mga expired na sangkap. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ang paratang ay parang isang sampal. Hindi po totoo yan. Araw-araw po akong namimili sa palengke. Sariwa po ang lahat ng gamit ko. At wala pong nagreklamo sa akin kahit isa. Wala kaming pakialam sa paliwanag mo. Putol ng opisyal. Inilabas nito ang isang papel na may tatak na pula. Ito ay cease and desist order. Ipinasasara namin ang pwestong ito simula ngayon habang iniimbestigahan ang kaso. Teka lang naman, sigaw ni Aling Nelia. Sumugod mula sa kanyang pwesto upang ipagtanggol si Amihan. Hinarang niya ang kanyang malaking katawan sa pagitan ni Amihan at ng mga opisyal. Kilala ko ang batang ito. Sa akin siya bumibili ng gulay araw-araw. Napakalinis ng pagluluto niya. Baka naman napag-utusan lang kayo ng kung sino para siraan siya. Tinitigan ng opisyal si Aling Nelia ng masama. Huwag kayong makialam kung ayaw ninyong patitindahan ninyo ay madamay. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Lumapit ang opisyal sa harap ng tent ni Amihan. Kumuha ito ng tape at idinikit ang papel sa mismong signatures na Amihan's Kitchen. Ang malaking pulang letra na closed ay tumakip sa pangalan na pinaghirapan niyang itaguyod. Para kay Amihan, ang tunog ng tape na inilalapat sa karton ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Tila tinatakpan nito ang kanyang pagkatao, binababoy ang kanyang dangal. Ang mga customer na kanina ay nasisiyahan sa pagkain ay nagsimulang magbulungan. Ang mga tingin nila ay nagbago. Mula sa paghanga ay naging pagdududa. Ang hiya ay bumalot kay Amihan, isang mainit at nakapapasong pakiramdam na gumapang mula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mukha. Umalis ang mga opisyal na parang wala lang nangyari. Iniwan si Amihan na nakatayo sa gitna ng kanyang gumuhong pangarap. Nilapitan siya ni Aling Nelia.
Hinawakan ng kanyang balikat. Hija! Ngunit hindi makasagot si Amihan. Tinitigan niya ang papel na nakadikit sa kanyang tindahan. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi ito aksidente. Walang nagka-food poison. Walang expired na karne. Naamoy niya ang pamilyar na pabango ng kasamaan. Hindi man nandoon si Celia, naramdaman ni Amihan ang malamig na kamay nito na umaabot mula sa mansyon hanggang sa putikan ng palengke. Hinihila siyang pabalik sa lupa. Ipinapaalala sa kanya na sa mundong ito, ang mga tulad niya ay bawal mangarap. Kinuha niya ang notice. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Paano siya lalaban? Ang kalaban niya ay hindi lang gutom o pagod. Ang kalaban niya ay kapangyarihan at salapi na kayang baluktutin ang katotohanan. Sa gitna ng nagtatanong na mga mata ng madla, naramdaman ni Amihan ang pag-iisa. Ang tagumpay na inakala niyang hawak na niya ay naging abo sa isang iglap. Nakatunganga si Amihan sa harap ng nakasarang trapal ng kanyang tindahan. Ang pulang papel na may utos ng pagsasara ay tila isang mantsa ng dugo sa kanyang malinis na pangarap. Ang ingay ng palengke ay nagpapatuloy sa paligid niya. Ang tawaran, ang sigawan, ang pagbubuhat ng mga paninda. Ngunit para sa kanya, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Hawak niya ang kanyang apron, nilulukot ito ng kanyang mga nanginginig na kamay. Ito na ba ang katapusan? Bumalik na naman ba siya sa pagiging wala? Si Aling Nelia ay nasa kanyang tabi. Tahimik na nagpapalit ng tubig sa timba ng mga bulaklak. Sinusubukang magpakatunay na may normalidad pa ring natitira. Ngunit ang bigat ng hangin ay hindi maikakaila. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang lalaki ang lumapit. Hindi siya nakauniforme ng pulis o inspektor. Nakasuot ito ng plansadong barong at may bitbit na leather briefcase. Ang kanyang sapatos ay makintab, ngunit hindi ito nag-atubiling tumapak sa maputik na sahig ng palengke. Amihan Rosario? Tanong ng lalaki sa magalang na tono. Tumingala si Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at takot. Ako nga po. Kung tungkol po ito sa multa, wala pa po akong... Hindi po. Mabilis na sagot ng lalaki. Nag-abot ng isang calling card. Ako po si Attorney David Reyes. Narito ako para tulungan ka. Tiningnan ni Amihan ang card. David Reyes, Attorney at Law. Wala po akong pambayad sa abogado. Sa ezogado, sir. Mahinang sabi ni Amihan, yumuko. Hayaan niyo na lang po. Baka tama sila. Baka hindi talaga para sa akin ang umasenso. Hindi ako humihingi ng bayad, sabi ni David. At may diin sa kanyang boses na nagpaangat muli ng tingin ni Amihan. Isang kaibigan ang nagpadala sa akin dito. Naniniwala siya sa kakayahan mo at alam niyang inosente ka. Kaibigan? Kumunot ang noo ni Amihan. Wala siyang kilalang mayaman o makapangyarihan. Huwag na po nating intindihin ang detalye. Ngumiti si David ng tipid. Ang mahalaga ay ang katotohanan. May mga kaibigan ako sa City Health Office. Nalaman namin na ang mga pangalan sa reklamo ay peke. Walang nagkasakit. Walang na ospital. Ang buong reklamo ay isang gawa-gawang kwento para ipasara ka. Nang marinig yun ni Amihan, ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang mainit na alon ng pag-asa at galit. Tama ang hinala niya. Hindi siya nagkamali. Kaya ko pong ayusin ito, pagpapatuloy ni Attorney. Reyes, bigyan niyo lang ako ng permiso na katawanin kayo. Bubuksan natin ulit ang Amihan's Kitchen bago lumubog ang araw bukas. Tumango si Amihan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Sige po, Attorney, tulungan niyo po ako. Hindi para sa akin, kundi para sa dangal ko. Kinabukasan ang pulang papel ay tinanggal. Hindi ito tinanggal ng patago. Tinanggal ito ni Attorney Reyes sa harap ng maraming tao, kasama ang tunay na hepe ng inspeksyon na humingi ng paumanhin kay Amihan.
Ang balita ng kanyang pagiging inosente ay kumalat sa palengke nang mas mabilis pa sa balita ng pagsasara niya. At dito nangyari ang himala. Hindi na kailangang magbuhat ni Amihan ng mga mesa. Ang mga kargador, nasuki niya ang nagkusa. Binuhat nila ang mga bangko, inayos ang trapal, at pinunasan ang mga mesa. Si Aling Nelia ay nagdala ng mga bulaklak para ilagay sa counter. Ang tindera ng tela sa kabilang ibayo ay nagbigay ng makukulay na mantel. Wala silang hinihinging kapalit. Ang bawat tulong ay sukli sa mainit na sabaw at ngiti na ibinigay ni Amihan sa kanila noong mga panahong pagod sila. Nakita ni Amihan na ang kanyang kayamanan ay hindi nasa bangko. Ito ay nasa mga taong nakapaligid sa kanya. Nang muling magsindi ang kalan, ang apoy nito ay tila mas maliwanag, mas mainit. Ang Amihan's Kitchen ay muling nabuhay. Habang abala si Amihan sa pagluluto para sa humahabang pila, lumapit muli si Attorney Reyes. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang isang makapal na sobre. "Miss Amihan," tawag ni David. "Attorney, kain po muna kayo, libre na po." Masayang bati ni Amihan. "Salamat, pero may isa pa akong good news." Iniabot ni David ang sobre. "Yung kaibigan ko, yung tumulong sa atin, may kumpanya siya. Naghahanap sila ng magke-cater para sa lunch ng mga empleyado nila araw-araw. Gusto niyang ikaw ang mag-supply." Binuksan ni Amihan ang sobre. Nasa loob ang isang kontrata at isang tseke para sa paunang bayad. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang halaga. Ito ay sapat na para hindi lang magluto, kundi para pagandahin ang pwesto, bumili ng maayos na kagamitan, at kumuha ng mga katulong. "Sigurado po ba siya?" Nanginginig na tanong ni Amihan. "Karinderya lang po ito. Natikman na niya ang luto mo." Makahulugang sagot ni David. At para sa kanya, ito ang pinakamasarap na luto sa buong Maynila. Ang hinihiling lang niya ay panatilihin mo ang kalidad. Sa kabilang banda ng kalsada, sa loob ng isang tinted na sasakyan, nakamasid si Leandro. Nakita niya ang pagkabigla at ang sumunod na matamis na ngiti sa mukha ni Amihan habang hawak ang kontrata. Napangiti rin si Leandro, isang nangiti na may halong lungkot at saya. Ito lang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Ang gamitin ang natitira niyang impluwensya at pera para itulak si Amihan paitaas habang siya ay nananatili sa dilim. Hindi niya pwedeng sabihin na galing sa kanya ang tulong dahil alam niyang ang pride ni Amihan ang magtutulak dito para tanggihan ito. "Aalis na po ba tayo, sir?" Tanong ng driver. "Oo," sagot ni Leandro. "Marami pa tayong aayusin." Habang papalayo ang sasakyan, tinawagan ni Leandro si Attorney Reyes. "Tinanggap ba niya?" tanong ni Leandro. "Tinanggap niya, Leandro," sagot ni David sa kabilang linya. Makakapagsimula na siya ng maayos. Pero Leandro, tungkol kay Celia, nawala ang nangiti sa mukha ni Leandro. Ang kanyang ekspresyon ay naging matigas at malamig. "Sabihin mo sa akin. Hawak na natin ang lahat." Seryosong pahayag ni David. Ang mga bank transfers, ang mga pekeng resibo, at ang testimonya ng mga empleyadong tinakot niya. Sapat na ito para ipakulong siya ng matagal. At sapat na ito para bawin ang lahat ng ninakaw niya sa pamilya mo at kay Amihan. Humigpit ang hawak ni Leandro sa telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang mga ulap ay nagbabadya ng panibagong ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot sa bagyo. Siya ang magdadala ng bagyo kay Celia. "Ihanda mo ang mga papel, David," utos ni Leandro. "Bukas, tatapusin natin ito." Ang conference room ng Vergara Holdings ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lamig mula sa aircon ay tila tumatagos sa mga buto ng bawat taong naroroon. Ngunit hindi ito sapat upang pawiin ang init ng tensyon sa pagitan ng mga taong nakaupo sa mahabang mesa. Sa kabila ng pagbagsak ng stocks ng kumpanya, nakaupo pa rin si Celia
sa dakong kanan ng kabisera. Suot ang kanyang pinakamahal na suit at ang kanyang pamilyar na ngiti ng kayabangan. Para sa kanya, ang pagpupulong na ito ay pormalidad lamang. Isang pagkakataon para ipamukha kay Leandro na kailangan siya nito. Bumukas ang mabigat na pinto. Pumasok si Leandro. Hindi siya mukhang talunan. Maayos ang kanyang suot, ahit ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay may talim na matagal nang nawala. Sa kanyang likuran ay si Attorney David Reyes, bitbit ang isang makapal na itim na folder. Late ka na, Leandro, bati ni Celia. Pinaglalaruan ang kanyang ballpen. Handa na akong pirmahan ang reinstatement papers ko. Alam kong hindi mo kaya nang wala ako. Hindi sumagot si Leandro. Naglakad siya patungo sa kabisera at inilapag ang kanyang mga kamay sa mesa. Tinitigan niya si Celia, hindi bilang isang kapatid, kundi bilang isang cancer na kailangang tanggalin. Wala kang pipirmahang reinstatement, ate. Kalmadong sabi ni Leandro. Ang boses niya ay mababa, ngunit umaaling-aungaw sa buong kwarto. Ang pipirmahan mo ay ang iyong confession. Tumawa si Celia, isang tawang matinis na sumugat sa hangin. Nagpapatawa ka ba? Ako? Confession? Leandro, hawak ko ang leeg ng kumpanyang ito. Dati, sabad ni Attorney Reyes, inilapag ng abogado ang itim na folder sa harap ni Celia. Bumukas ito at tumambad ang mga ebidensya, mga bank transfer patungo sa mga dummy accounts, mga resibo ng pagsusugal sa Macau, gamit ang pondo ng kumpanya, at ang pinakamatindi sa lahat, ang mga email na naguutos sa mga health inspector na ipasara ang Amihan's Kitchen. Namutla si Celia. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting napalitan ng takot. Hindi lang pera ang ninakaw mo, Celia. Pagpapatuloy ni Leandro, ang boses ay puno ng pait. Ninakawan mo ako ng panahon sa mga anak ko. Nilason mo ang isip ko laban sa nag-iisang taong nagmalasakit sa pamilya ko. At sinubukan mong wasakin ang buhay ng isang inosenteng babae dahil lang sa inggit. Wala kang patunay. Sigaw ni Celia, tumatayo at itinuturo si Leandro. Sinisiraan mo ako. Kailangan mo ba ng saksi? Tanong ni Leandro. Muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at itim na slacks, malinis, disente, at taas noo. Si Amihan, natigilan si Celia. Ang babaeng dati niyang inaalipusta ay nakatayo ngayon sa harap niya, hindi bilang isang alila, kundi bilang isang may-ari ng negosyo. Isang babaeng may dignidad na hindi kayang tibagin ng kahit anong yaman. Good afternoon, Ma'am Celia, bati ni Amihan. Ang boses niya ay hindi galit, kundi puno ng awa. Nandito po ako para patunayan na ang Amihan's Kitchen ay malinis at para sabihin sa inyo na hindi niyo po nakuha ang gusto niyo. Hindi niyo po kami nasira. Bago pa makasagot si Celia, pumasok ang mga pulis. Ang tunog ng mga bakal na posas na inilabas mula sa case ay nagpatahimik sa buong kwarto. Walang nagawang manlaban si Celia. Habang binabasahan siya ng kanyang mga karapatan, ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa isang iglap. Nang ilabas ng mga pulis si Celia, naiwan si Leandro, si Attorney Reyes, at si Amihan sa loob ng kwarto. Ang hangin ay naging mas magaan. Nawala ang lason. Dahan-dahang lumapit si Leandro kay Amihan. Sa loob ng 8 taon, siya ang amo, ang nasa itaas. Ngunit ngayon, sa harap ng babaeng ito, naramdaman niyang siya ang pinakamaliit na tao sa mundo. Amihan, panimula ni Leandro. Basag ang kanyang boses. Huminga ng malalim si Leandro. Hindi niya inalintana ang presensya ng abogado. Yumuko siya. Isang pagyukod na puno ng pagsisisi at respeto. Patawarin mo ako, sabi ni Leandro. At sa bawat salita ay ramdamang bigat ng kanyang dibdib.
Patawarin mo ako sa pagiging bulag. Patawarin mo ako sa pagtatapon sa'yo na parang basura. Patawarin mo ako sa hindi pagprotekta sa'yo noong mga panahong inaalagaan mo ang mga anak ko. Tumingala siya at tumingin sa mga mata ni amihan. Nabasa ko ang kwaderno. Alam ko na ang tungkol kay Julian. Napasinghap si amihan. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay nagpalambot sa kanyang ekspresyon. Kusang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko maibabalik ang sakit na idinulot ko. Pagpapatuloy ni Leandro. Pero gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamabuting bagay na nangyari sa pamilyang ito. At habang buhay akong magbabayad sa kasalanan ko. Biglang bumukas ang pinto sa gilid. Hindi nakatiis ang mga bata na naghihintay sa labas. Mama Amihan! Ang sabay-sabay na sigaw ni na Miguel, Leo, Lia at Lira ang pumuno sa kwarto. Tumakbo sila papunta kay Amihan at yumakap sa kanya ng mahigpit. Halos matumba si Amihan sa bigat ng kanilang pagmamahal. Umiyak siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Nayakap niya muli ang kanyang mga anak. Pinanood sila ni Leandro mula sa gilid. Gusto niyang sumali sa yakap, pero alam niyang wala pa siyang karapatan. Ito ang sandali ni Amihan. Ito ang tagumpay ng pag-ibig na hindi nasusukat sa dugo. Nang humupa ang yakan, tumayo si Amihan at pinunasan ang luha ng mga bata. Tumingin siya kay Leandro. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Mayroon na lamang kapayapaan. Pinapatawad na kita, Sir Leandro. Malumanay na sabi ni Amihan. Hindi para sa'yo kundi para sa sarili ko. At para sa mga batang ito. Ayokong lumaki silang may dalang puot sa puso. Tumango si Leandro. Ang luha ay dumadaloy na rin sa kanyang pisngi. Salamat, Amihan. Salamat. Akmang aalis na sana si Amihan kasama ang mga bata para ilabas sila sandali nang magsalita ulit si Leandro. Amihan, sandali lang. Lumingon si Amihan. Inaasahan ang tanong na laging tinatanong ng mga dating amo. Babalik ka ba? Magtatrabaho ka ba ulit sa amin? Handa na siyang tumanggi. Handa na siyang sabihin na may sarili na siyang buhay. Kinuha ni Leandro ang isang folder mula sa mesa. Hindi ito kaso, hindi ito demanda. Hindi kita aaluking bumalik bilang katulong, sabi ni Leandro, na tila nabasa ang isip ni Amihan. Hindi na yon ang lugar mo, masyado kang magaling para doon. Iniabot niya ang folder kay Amihan. Ito ay kontrata. Paliwanag ni Leandro. May halong kaba sa boses. Ang Vergara Holdings ay naghahanap ng exclusive caterer para sa lahat ng aming events at para sa lunch ng aming employees. Gusto sana kitang kunin. Bilang supplier, bilang business partner. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Tiningnan niya si Attorney Reyes na nakangiti at tumatango. Gusto kong maging customer mo, Amihan, dugtong ni Leandro. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng totoo, isang ngangiti ng paghanga at pagkakapantay-pantay. Dahil sa totoo lang, walang makakatalo sa luto mo. Hinawakan ni Amihan ang folder. Tumingin siya sa kanyang pangalan na nakasulat doon. Miss Amihan Rosario, owner of Amihan's Kitchen. Dati, tinanggap niya ang pera ni Leandro bilang limos at insulto. Ngayon, inaalok siya ng pera bilang pagkilala sa kanyang talento at halaga. Niyakap niyang muli ang mga bata at tumingin kay Leandro nang may bagong liwanag sa mga mata. Tatanggapin ko po, Mr. Vergara, sagot ni Amihan ng may dignidad. Basta siguraduhin niyo lang po na magbabayad kayo on time. Nagtawanan ang lahat sa loob ng kwarto. Ang tawa ay pumawi sa lamig ng aircon. Sa araw na ito, ang hustisya ay nakamit, hindi lang sa pamamagitan ng pagpapakulong sa masama, kundi sa pamamagitan ng pag-aangat sa mabuti. Lumipas ang 6 na buwan, at ang Amihan's Kitchen ay hindi na lamang isang tolda sa gilid ng palengke. Ito ay isa ng ganap na restaurant na may dingding na gawa sa kawayan at malalaking bintana na nagpapapasok ng sariwang hangin. Ang amoy ng nilulutong pagkain, ang pamilyar na halimuyak ng bawang,
sibuyas, at kumukulong sabaw ay nagsisilbing pambungad sa bawat taong dumadaan. Sa loob ng kusina, suot ni Amihan ang kanyang puting chef's jacket. May burda ito sa tapat ng kanyang puso. Amihan Rosario, head chef. Ang bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa. Hindi na siya ang babaeng yumuyuko kapag may nag-uutos. Siya na ang nagpapatakbo ng orkestra, ng mga kawali at sandok. Nagbibigay ng direksyon sa kanyang mga empleyado ng may ngiti at respeto. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato at ang masasayang kwentuhan ng mga customer ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang tunog ng tagumpay na itinayo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok ang isang grupo na laging hinihintay ng lahat tuwing Biyernes ng hapon. Mama Amihan. Ang boses ni Lira ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumakbo ang bata, dala ang kanyang school bag at yumakap sa binti ni Amihan. Sumunod sina Miguel, Leo at Lia na pare-parehong may dalang mga ngiti na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa likuran nila ay naglalakad si Leandro. Iba na ang kanyang itsura. Wala na ang kanyang mahigpit na kurbata at ang kanyang jas na laging nakabutones ng maayos. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at sa kanyang balikat ay nakasukbit ang pink na backpack ni Lira. Ang mukha niya, na dati laging kunot sa problema, ay maaliwalas na ngayon. "Good afternoon, Chef," bati ni Leandro nang may halong biro at paggalang. "Good afternoon, Mr. Vergara," ganti ni Amihan. Pinupunasan ng kanyang mga kamay sa malinis na tuwalya. "Yung usual table po ba?" "Yes, please," sagot ni Leandro. Umupo sila sa isang mahabang mesa sa sulok, ang paborito nilang pwesto. Hindi na ito ang relasyon ng amo at katulong. Isa itong relasyon ng isang tapat na suki at isang iginagalang na may-ari ng negosyo. Inilapag ni Amihan ang mga menu, bagamat alam na niya kung ano ang o-orderin nila. Sinigang na baboy para kay Lira, pritong manok para kay Leo, at kare-kare para kay Leandro. Habang hinihintay ang pagkain, pinagmasdan ni Amihan si Leandro. Nakita niya kung paano nito punasan ang pawis sa noo ni Miguel at kung paano nito matiyagang pakinggan ang kwento ni Lia tungkol sa ballet class nito. "Paano mo nagagawa to dati?" Tanong bigla ni Leandro nang lumapit si Amihan para iserve ang inumin. Yung pagsabayin ng lahat, ang pag-aalaga sa kanila, ang pagpapatakbo ng bahay. 6 na buwan pa lang akong full-time na tatay, pero pakiramdam ko ay tatanda ako ng 10 taon. Tumawa ng mahina si Amihan habang nagsasali ng iced tea. "Kasi po sir, dati, trabaho lang ang tingin nyo sa pagiging ama. Ngayon, ginagawa nyo na ito gamit ang puso. Mas nakakapagod ang magmahal pero mas masarap sa pakiramdam." Natigilan si Leandro sa tinuran ni Amihan. Tumingin siya sa kanyang mga anak na nagtatawanan abang nagkukulayan sa papel. "Tama ka. Dati, akala ko ang pagbibigay ng pera ang tungkulin ko. Ngayon ko lang nare-realize na ang hinahanap pala nila ay ang presensya ko." Tumingin si Leandro kay Amihan. At sa pagkakataong ito, wala nang pader sa pagitan nila. "Salamat, Amihan. Dahil sa'yo, dahil sa kwaderno mo, nakilala ko ang mga anak ko." "Wala po iyon," sagot ni Amihan nang may kapanatagan. "Masaya akong makita kayong buo." Nang dumating ang pagkain, sumalo si Amihan sa kanila sandali. Hindi para pagsilbihan sila, kundi para makipagkwentuhan. Ito ang bagong kasunduan nila. Siya pa rin si Mama Amihan, ang pangalawang ina ng mga bata. Pero mayroon na siyang sariling buhay na inuuwian. Habang kumakain, may kinuha si Lira mula sa kanyang bulsa. Isang pirasong papel na tupi-tupi. "Mama Amihan, para sa'yo," sabi ng bata. Inaabot ang papel. Binuksan ito ni Amihan. Isa itong drawing. Sa drawing, may isang malaking bahay, ang restaurant, at sa loob nito ay may isang babaeng nakasuot ng chef's hat. Si Amihan
At sa labas ay may isang lalaki at 4 na bata na kumakain. Sa itaas, may nakasulat sa kulay kolorete na mga letra, Happy Family. Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Tumingin siya kay Lyra, tapos kay Leandro. Family, bulong ni Amihan. Hindi naman kailangang nasa iisang bahay para maging pamilya, di ba? Sabi ni Miguel, na ngayon ay binatilyo na at mas nakakaintindi sa sitwasyon. Kahit nandito ka sa restaurant at kami sa bahay, family pa rin tayo. Tumango si Leandro, sumasang-ayon. Oo naman, si Amihan ay part ng team. Siya ang honorary captain natin. Ngumiti si Amihan. Sa loob ng mahabang panahon, hinanap niya ang kanyang lugar sa mundo. Akala niya noong una ay sa piling ni Julian. Tapos akala niya ay sa loob ng mansyon ng mga Vergara. Pero ngayon, alam na niya, ang lugar niya ay dito, sa sarili niyang kaharian, kung saan siya ay iginagalang, minamahal at malaya. Natapos ang hapon na puno ng tawanan at busog na tiyan. Nang magpaalam ang mga bata, isa-isa silang yumakap at nagmano kay Amihan. Sa susunod na Biyernes ulit? Tanong ni Leandro habang hawak ang kamay ni Lyra. Bukas po ang Amihan's Kitchen para sa inyo, sagot ni Amihan. Lagi. Pinanood ni Amihan ang pag-alis ng sasakyan ni Leandro. Hindi siya nakaramdam ng lungkot sa pag-alis nila. Sa halip, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ang sugat ng nakaraan ay naghilom na at ang naiwan ay isang magandang peklat na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya katatag. Bumalik siya sa loob ng restaurant. Ang mga empleyado niya ay nagsisimula ng magligpit. Kinuha ni Amihan ang drawing ni Lyra at idinikit ito sa dingding, katabi ng kanyang business permit at ng unang tseke na kinita niya. Tumingin siya sa salamin sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng hindi na kailangang magtago sa anino ng iba. Nakita niya si Amihan Rosario, isang ina, isang kaibigan, at isang matagumpay na babae. Ang bagong simula ay hindi ang paglimot sa nakaraan, kundi ang pagtanggap dito at paggamit nito para itayo ang isang kinabukasang mas matibay, mas masaya, at higit sa lahat, sariling kanya. Lumipas ang 10 taon at ang gabi sa Manila Hotel ay nagniningning sa liwanag ng libu-libong kristal mula sa mga aranya. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga sariwang liryo at ang pinungunit masayang bulungan ng mga bisitang nakasuot ng kani-kanilang mga bestida at barong. Ito ang gabi ng gawad parangal sa mga natatanging kababaihan, isang prestihiyosong pagkilala para sa mga babaeng nagpamalas ng tapang at tagumpay sa kanilang larangan. Sa isang bilog na mesa malapit sa entablado, nakaupo ang isang matandang lalaki. Puti na ang buhok ni Leandro Vergara at ang kanyang mukha ay may mga guhit na ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na hindi nabibili ng salapi. Hindi siya naroon bilang CEO o bilang isang business tycoon. Naroon siya bilang isang tagahanga. Sa kanyang tabi ay ang 4 na matatagumpay na young adults. Si Miguel, na ngayon ay isa ng lisensyadong arkitekto, ang nagdisenyo ng pinakabagong branch ng Amihan's Kitchen. Ang kambal na sina Leo at Lia ay pareho nang nagtapos sa kolehiyo. Si Leo sa business management at si Lia na tinupad ang pangarap na maging guro. At si Lyra, ang bunso na ngayon ay isa ng dalaga, ay sumusunod sa yapak ng kanyang mama Amihan sa culinary arts. Natahimik ang buong bulwagan nang tawagin ng host ang pangalan ng pararangalan para sa kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa industriya ng pagkain at sa kanyang advokasya para sa mga single mothers. Tinatawagan po namin sa entablado ang may-ari at puso ng Amihan's Culinary Group, Miss Amihan Rosario. Ang palakpakan ay dumagundong sa buong silid. Tumayo si Leandro at ang mga bata. Ang kanilang mga palad ay namumula sa lakas ng kanilang pagpalakpak.
Umakyat si Amihan sa entablado. Iba na siya sa babaeng nanginginig sa ulan, 10 taon na ang nakararaan. Ang kanyang suot na Filipiniana ay kulay cream, simple ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos na nagpapakita ng kanyang mukha na bagamat may edad na, ay lalo lamang gumanda dahil sa kumpiyansa at karunungan. Tinanggap niya ang tropeo. Hinawakan niya ang mikropono at tumingin sa dagat ng mga tao. Ang kanyang paningin ay dumako sa mesa ni Leandro. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng kasaysayan at pagmamahal. Maraming salamat po, panimula ni Amihan. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat na nagpatigil sa bawat bulungan sa silid. Noong bata pa ako, akala ko ang tahanan ay isang lugar na may 4 na pader at isang bubong. Pagpapatuloy niya. Akala ko, kapag nawala ang pader na yon, wala na rin akong tahanan. Naranasan kong mawalan ng anak. Naranasan kong maitapon sa lansangan. Naranasan kong mawalan ng sarili. Huminto siya sandali. Hinawakan niya ang isang kwintas na suot niya. Isang laket na naglalaman ng litrato ng kanyang yumaong anak na si Julian. Pero sa aking paglalakbay, natutunan ko ang isang mahalagang leksyon. Ang tahanan ay hindi gawa sa semento o kahoy at ang pamilya ay hindi laging idinidikta ng dugo. Tumingin siya ng diretso kay Leandro at sa 4 na anak na pinalaki niya. Nakita niya si Lyra na nagpupunas ng luha. Nakita niya ang pagtango ni Leandro, isang pagpupugay ng isang amang natuto mula sa kanya. Ang tunay na tahanan ay itinatayo sa pamamagitan ng sakripisyo. Wika ni Amihan, ang kanyang tinig ay bahagyang gumaralgal sa emosyon. Ito ay pinagtitibay ng pagpapatawad at ito ay pinapainit ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Natagpuan ko ang aking tahanan hindi sa isang mansyon, kundi sa puso ng mga taong pinili kong mahalin at pinili ring mahalin ako pabalik. Itinaas niya ang tropeo, hindi bilang simbolo ng kanyang tagumpay sa negosyo, kundi bilang simbolo ng kanyang tagumpay sa buhay. Para ito kay Julian, ang aking anghel, at para sa aking 4 na bituin sa lupa, Miguel, Leo, Lia at Lyra. Kayo ang aking tahanan. Muling dumagundong ang palakpakan, mas malakas, mas madamdamin. Maraming bisita ang napaluha. Pagbaba ni Amihan sa entablado, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng 4 na magkakapatid. Naramdaman niya ang pamilyar na init ng kanilang mga bisig, ang parehong init na nagligtas sa kanya noong mga panahong gusto na niyang sumuko. Lumapit si Leandro. Iniabot niya ang kanyang kamay. Congratulations, Amihan. Napakalayo na ng narating mo. Tinanggap ni Amihan ang kamay nito, ngunit sa halip na makipagkamay lang, hinila niya ito para sa isang mabilis at maayos na yakap. Isang yakap ng magkaibigan, ng magkasama sa pagpapalaki ng mga bata, ng 2 taong pinagtagpo ng tadhana upang hilumin ang isa't isa. Salamat, Leandro, bulong ni Amihan. Salamat at hinayaan mo akong maging ina nila. Sa isang sulok ng hotel, malayo sa kasiyahan, isang matandang babae ang nakasilip mula sa siwang ng pinto. Si Celia, na ngayon ay payat na at may suot na lumang damit, ay nanonood. Nakalaya na siya matapos ang ilang taon sa bilangguan, ngunit ang kanyang kayamanan at impluwensya ay naglaho na. Nakita niya ang ningning ni Amihan, ang pagmamahal ng mga pamangkin niya sa dating katulong, at ang respeto ni Leandro. Walang galit sa puso ni Amihan, tanging tagumpay. At para kay Celia, ang makitang masaya ang taong sinubukan niyang sirain, ang pinakamabigat na parusa sa lahat. Tumalikod si Celia at naglaho sa dilim ng gabi, isang aninong hindi na kailanman makakaapekto sa liwanag. Bumalik ang eksena sa ballroom. Nagpakuha ng litrato ang pamilya Vergara, kasama si Amihan. Sa gitna, hawak ang tropeo at napapaligiran ng mga taong nagmamahal sa kanya. Si Amihan Rosario ay hindi na isang biktima.
Siya ay isang ina. Siya ay isang survivor. At higit sa lahat, siya ay buo. Ang kwento ng kanilang buhay ay hindi nagtapos sa isang kasalan o sa isang halik ng magkasintahan. Nagtapos ito sa isang mas matibay na pangako na kahit anong bagyo ang dumating, basta't may pagmamahal at pagpapatawad, laging may tahanang uuwian. At dito nagwawakas ang kwento ng isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal na mas matibay pa sa anumang unos at ng pangakong walang sino man ang maiiwang mag-isa sa gitna ng ulan. Sa iyo na nakinig at sumama sa mahabang paglalakbay ni na Amihan at Leandro, mula sa unang patak ng luha hanggang sa huling liwanag ng tagumpay, taos puso akong nagpapasalamat. Hindi naging madali ang paghabi sa kwentong ito. Inaamin ko, may mga gabing tumitigil ako sa pagsusulat dahil tila nararamdaman ko mismo ang bigat sa dibdib ni Amihan noong gabing pinalayas siya. Para bang ako rin ay nakatayo sa labas ng gate, basang-basa at yakap ang sarili sa gitna ng kawalan. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay piraso ng realidad na hango sa buhay ng napakaraming amihan sa mundo. Mga ina, tiyahin o ate na nagmamahal ng buong buo at walang hinihintay na kapalit. Isinulat ko ito bilang isang paalala na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal nagtiis, kundi sa kung paano siya bumangon at binuo muli ang kanyang sarili ng mas maningning pa kaysa dati. Nais kong iparating na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na anyo ng kalayaan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kitang tanungin, kaibigan, kung ikaw ang nasa katayuan ni Amihan, pagkatapos ng lahat ng sakit, pangahamak at panghuhusga na natanggap mo, magagawa mo rin bang buksan muli ang iyong puso para patawarin si Leandro? O mas pipiliin mong isara na ang pinto at tuluyan silang talikuran? Gusto kong marinig ang tinig ng iyong puso. Ibahagi mo ang iyong saloobin at sariling karanasan sa comments sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng kahit munting kurot o pag-asa sa iyong damdamin, sana ay mag-iwan ka ng like at ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay. Sa simpleng paraan na yon, sabay-sabay nating mapalalaganap ang mensahe ng pagbangon at pagmamahal. Hanggang sa muling kwentuhan, ito ang inyong tagapagkwento na laging nagpapaalala na pagkatapos ng bawat bagyo, may naghihintay na bahaghari.